So mga ka-antrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So, medyo matumal po talaga ang buwan ng July hanggang ngayong first week of November 2025. Sana tayo ay makabawi na at makabangon ngayong pakatapusan na ng November at pa December na. So, sa mga bago po dito at hindi pa po nakapag-subscribe, ang pinag-uusapan po natin dito ay tips po sa motor parts business and accessories, lalo-lalo na sa mga baguhan pa lang or nagpaplano or pasimula pa lang. So, medyo nagabihan ako mag-record, bumisita ako doon sa pinapagawa naming pangatlong store. Dito lang din sa area namin, mga 500 meters away siguro. So, medyo okay na siya at plano naming i-open ngayon ng by January. So, ngayon, question and answer muna tayo para sa mga ka-antrip nating mga hindi pa sigurado dun sa mga piyesang bibilhin nila, lalo na yung mga bumibili online sa mga shop na mga walang physical store at madalas mali po yung pinapadala daw sa kanila. Katanungan, shout out kay Sir Angelito Flores Jr. Parehas lang po ba ang brake shoe ng City 150 Boxer at Badja City 125? Yes po, ang kanila pong rear brake shoe ay magkapareho lang pang HD3. Pero magkaiba po yung kanilang rear sprocket. Ang rear sprocket ng Boxer City 150 ay same with TMX 155. Ang pang Badja naman ay same with the Wind 125 or yung mga Badja City 125 talaga na 6 holes. Okay, so hindi siya kapareho ng HD3. Ang mga HD3 naman na rear sprocket ay mga pang Euro. Ang kanila lang na kanilang rear brake shoe ay yun ang kapareho ng HD3. Yan ang ating question number 1. Next question natin na sasagutin ay shout out kay Sir Like Dasco. Madam, good PM. Ask ko lang po yung sa City 125, ano po ang mga sukat ng bearing? Okay, ang bearing po ng Badja City 125, ang pangharap po ay parehong 6301 kabilaan. Ang panglikod naman po, ang bandang right side ay 6302, ang bandang left side ay 6202, at ang sa sprocket side or yung doon sa may kadena ay 6004. Okay po, 6301 harap, kabilaan, left and right, 6302, 6202, at ang sa sprocket side ay 6004 ng Badja 125. Ito another katanungan ni Sir Christian De Jesus. Hello po ma'am, compatible po ba ang brake shoe ng rear ng TMX 155 at Rusi TC 150? Ang stock po talaga mga ka-antrip na brake shoe ng mga Rusi 125, 150 or 175, yung TC ay pang HD3 po. Pang HD3. Pero kapag nagpapalit po ng hub, kasi ang hub po ng mga TMX ay pwede pong isalpak po sa Rusi at Motorstar. Yan, pwede po yan sila. So, kung nagpalit na po ng hub ng pang TMX, ay pang TMX na po. Pero yung stock niya ay pang HD3 po. Yun po yung butas. Butas, lapad, kabila, plus butas. Nakaganon siya. Yung TMX 155 kasi nakaganon. Diba? Makaganon yung kabila. Tapos yung kabila, lapat, lapad. So, yun po. HD3 po yung mga stock niyan. Pero kapag nagpalit na po ng hub, kaya nga dito sa shop madalas sabihin, pang Rusi po. Okay, so bibigyan ko ng pang Rusi, HD3. Maya-maya, babalik ma'am, hindi po pala, hindi man kasya. Ganito po yung brake shoe niya, oh. Pan TMX na. Sa pag tinanong ko, ay napalitan na po ba yan ng hub? Oo daw, napalitan na daw ng hub. Ayun, pan TMX na. So, yun po. Tanungin nyo lang kung nagpalit na or stock pa yung kanyang hub. Kung stock, HD3. Kung nagpalit na ng hub, malamang TMX po ang pinapalit kasi sa mga Rusi ay pang TMX na yung ikakabit na brake shoe. Pero yung mga sprocket niyan, TMX 155, 125, Rusi 125, 150, 175, at yung mga Motorstar at Boxer, pari-parihong pang TMX 155 po yan. Next naman ay shout out kay Ma'am or Sir Kim Charles Patricio. Ano pwede ipalit na flange hub sa Barako 175? Ba't po kailangan nyo pang palitan ng flange hub po ang pang Barako 175? Marami pong available na flange hub para po sa mga Barako 175. Wala po kasing mai-replace dyan. Gawa ng marami namang available na mga flange hub po ng pang Barako 175. Kasi pag nagpalit ka ng flange hub,
baka kailangan mo na rin magpalit ng brake panel kasi malaki po ang brake shoe ng ano ba tawag dito? Ay, panel na rin pinag-uusapan. Ng hub po, ng hub. So, kung bakit magpapalit ka ng flange hub? Kasi kung papalitan mo ang flange hub, hindi na naman magsasalpak doon sa kanyang rear hub. Marami pong available na flange hub na pang Barako po. Huwag nyo na lang pong palitan ng ibang model, ng pang ibang model. Palitan nyo kung sira ng pang Barako pa rin. Marami pong available aftermarket po. Next naman po ay sa katanungan po ni Sir Arnel, Jason Molejo, 1790 by 14 tire, pwede ba sa 1.85 by 14 na interior? Masyado pong maliit, sir, ang 1.85 by 14. Katumbas po yan siya ng pang 4590. So, kung 7090 po ang iyong gulong, kahit man 17 man yan or 14, pwede ka po sa 6080 by 17 or by 14, or doon ka po sa 200 by 17 or 200 by 14. Kasi ang 1.85 sobrang liit niya po talaga para sa 7090. 14 man yan or 17. Go with the 200 by 17, or kung syempre mas maliit ang gusto mo, 6080 by 17 or by 14. Yun. Masyado pong yun. Mabilis, sobrang unat na po yung 1.85 by 14 man yan or 17. Ayan, next question naman siguro si Sir Jana Faye or Ma'am Jana Faye ng Bacolod ay kakastart pa lang or mag-start pa lang. Tanong niya, Madam, magkano naman po magpa-align ng spoke? Dito po sa amin personally sa shop po, kapag nakakabit, halimbawa, di ba, nakakabit ang rim, ang gulong sa sa motor, tapos syempre babaklasin, i-align, ang labor po nun ay 200. Pero kapag bit-bit na po yung rim at hub, or basta bit, wala na siya sa motor, hindi na ikakabit, 150 lang po ang labor namin dito sa shop. Hindi ko po sure sa iba. Excuse me, dati, pareho lang yan 150. Kaya lang minsan, ang hirap nung lalo na pag mga naka-tricycle, top down, kaya ikinwaridas na lang namin na kapag nakakabit or ikakabit pa, ay 200. Tapos pag bit-bit na ay 150 na lang. Tapos pag realign, yun bang 'di ba, marami ng mga maluluwag lahat, tapos isasalang mo talaga sa aligning wheel at i-realign talaga siya. Parang para ka ring nag-align ng bago pero hindi ka lang nagsalpakan ng mga spokes, ay 150 lang din po yung singil namin doon. Dito sa shop, sa iba po hindi ko lang sure. Okay, para sa ating last question na sasagutin, dahil gagawa pa ako ng video tungkol doon sa shop owner na nanghihingi ng 20% galing sa benta yung kanyang mekaniko na wala na rin siyang parte sa labor, ay ito ang last question natin. Paki-watch nyo po yung video na gagawin ko, i-upload ko po yun sa Friday night. Nahirapan nga po ako umorder, ma'am, sa TikTok. Di ko alam kung ano orderin ko, kung sa TMX 125 po ba, kasi Euro 125 po motor ko. No po, kung ang iyong motor po ay Euro 125, Euro 150, Euro 175, ang uorderin mo pong rear sprocket ay HD3. HD3 po. Ang TMX 125, TMX 155, Rusi 125, 150, 175, Motorstar 125, 150, may 175. Sila po yung mga pari-parihong pang TMX 155. Pero kung Euro, yun po ay HD3 po ang uorderin nyo pong rear sprocket. Okay, so yun lang muna. Meron pa tayo sa susunod naman natin gagawa ng mga ibang videos tong ating mga question and answer dahil medyo mahaba na yung ating video. At please, mag-upload po ako ng video sa Friday. Pakiabangan nyo po. Importante po yun. Lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang at pasisimula pa lang. Thank you so much. Please subscribe at paki-like po ng video na ito kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa aking channel. Bye-bye!